Okay, saan tayo nag-stop? Can you tell me po? Alright, so this class is already been recorded. Okay, so wala na pong mahuhulangot ha. Mag-out muna ako dito sa klase ko. Ay nako. Kung saan, ano na lang pinagsasabi mo. Eh. Anyway. Alright. So tell me po, saan tayo nag-stop? Sa ano po, ma'am, adapting for disabilities, ma'am. Okay. Sorry. Adopting for disabilities. So again, good morning everyone. Last time, we already tackled how to make a perfect 9A's lesson plan. Of course, I already introduced the types of lesson plan, but this 4 is not the complete version. Meron pa pong iba, okay? So as of the moment, we already discussed the part of 9A's. We have the administration, activating, acquiring, and applying. Now, ito sinasabi ko sa inyo class na nag-a-admit ako, nag-aalis ulit ako sa ano natin, sa PowerPoint presentation. Kaya binigyan ko lang kayo hanggang 9:30 kasi po kagaya nito ngayon, nagpe-present na ako ng presentation. Pag ganyan ko, babalik ulit ako dito kasi i-admit ko yung late. Tapos gaganon ulit ako. So, mawawala tayo sa passing. May make sense? Tama po ba? Yes, ma'am. Kagaya niya ulit ngayon, mag-admit ulit ako. Diba? So anyway, mamaya na lang ako mag-masteral kasi wala naman ako. I-stop ko muna yun. Post pala ako, sorry. So Ano po? Paano ako matututo kung para lang sa mga classmates kong hindi nakaintindi kagad? Paano naman po kami? And sometimes po, yung mga batang ganon, yun po ang nawawalang ganang mag-aral, na demotivate because wala ng challenges or wala ng challenge sa kanila para sa kanila yung activities, topics, or whatsoever. Meron po ba kayong ganong mga kakilala? Yes, ma'am. Wala din po, ma'am. Wala. Sabi ni Ma'am Risa Anthony, meron daw siyang kakilalang ganon. Share your share your experience or background po sa ganon. Ano, ma'am, sinabi niya sa teacher niya na, ano siya, ma'am, nursery, tapos parang naturuan siya ng advance bago siya pumasok sa school. Tapos pinasok siya sa private nursery. Tapos sinasabi ng bata na, ayoko na pong pumasok bukas kasi po naituro na yan ni mama sa akin. Ganun po yung sinabi ng bata. Okay. So as you can see, you have to consider those children. At sila po ang pinaka may delikado na ma-demotivate. As I always said to everyone, not only for my students, everyone po, your strength will be always your weakness, and your weakness will be always your strength. Hala ma'am, paano i-explain yun? Strength mo na nagiging weakness mo pa. Weakness na tapos naging strength mo. Paano yun? Okay, ito po ang explanation. That certain learner, yung expert learners na yun, ang strength niya is, alam niya na. Now, pag hindi mo binasa, at nawawalan siya ng gana, at na-demotivate siya na mag-aral kasi nga wala ng challenge sa kanya, that's the type po na magkakaroon siya ng weakness. Kasi pwede din po siyang ma-left behind. Kasi sa sobrang confident niya, na alam niya na po paano sagutin, paano yung activity, pwede din po siyang ma-left behind.
At At pag nag-last pasensya, lalong nawawala na yan siya ng gana. Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Yes, ma'am. How How about ma'am yung Ang sabi sabi, weakness will be your greatest strength. Yes. Diba sometimes, we have our own weaknesses, and yun ang naging foundation natin of what we are today. Mahina ako sa English, nag-major in English ako. Ngayon, pinakamagaling ako mag-English. Ngayon, favorite ko ang language na English. Ngayon, ako ang nagtakwan sa section namin sa English. So you see, because of that certain weakness, ginagawa natin siyang foundation. Nag-build up tayo ng motivation for that. Ano na lang po kaya yung mga novice learners, especially when sinabihan natin silang kaya mo yan. You can do it. Tutulungan kita. Ganun din sa expert na learners. Naiintindihan po ba ako? Yes, ma'am. Okay. For this, of course, ano po dapat ang gagawin natin sa advancing the learners? Or sa mga expert na mga learners? We have the extension of activities na para lang po din sa kanila. What about it, ma'am? Okay, I will explain that one further, ha? Babalik tayo ulit kay 5 and 6. Ngayon po, sa ang part po ng lesson plan po, si advancing learners. Sa ang part ng lesson plan, si expert learners papasok. Or kumbaga mag-spotlight ka para sa kanila. Kumbaga sa kanila ang center ang activity. Sa ang part po ng lesson plan. Evaluation, ma'am. Isa-isa lang. How How about Labaria? Generalization, ma'am. Generalization. How about the others? Evaluation, ma'am. Apelyido? Asinas po. Okay, as evaluation. How about the The others others po? po. Group activity, ma'am. Go ahead, Kumbate. Motivation, ma'am. Activation? Motivation po. Motivation. Okay, how about the others po? Awit po, ma'am. Go ahead, Awit. Group activity, ma'am. Group activity. Activity. How How about about the the others? others po? Anthony, ma'am. Go Go ahead, ahead, Anthony. Generalization and abstraction, ma'am. Sure Sure ka? ka? Sure na po ba? Lumabas ka po yata. Ma'am, nasal po. Go ahead, Nasal. Yung sa ano, ma'am. Yung magte-take na sila ng quiz. Evaluation. How about the others po? Arat na? Ma'am, Ma'am, silip na ma'am. Silip na ba ako? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sabi ko kay Misan kanina lumabas siya because advancing the learners is part of the abstraction. Abstraction. Si Si adapting for disability naman po, po. Siya naman po ang generalization. Okay. Naalala nyo sa lesson plan? Making generalization. Okay? And part na abstraction of the lesson. Tama po ba ako? Sabi ko, wait lang. Double check ko kaya baka magkamali ako. Kalat kasi yung ano ko dito, class. Abstraction, tama nga. Making generalization and abstraction of the lesson. Ma'am, how about it? Di ba ma'am, in making generalization, you have to choose? Talaga pa. Sige, let's find out if you have to choose. If you can still remember, we have Ano po? Ano po? Teacher's activity? Tama? Tama? Yes, ma'am.
Ma'am, And we have the, ano po? Ano po? student activities. Students activity. As you can see, ladies and gentlemen, Ganito po ang mangyayari yan. Making generalization and abstraction of the lesson. Okay, anong letter ito sa procedure? Letter H. Sa letter H na yan, ibobold natin ito kasi title siya for that certain part. And as you can see po, usually ang mga estudyante nilalagay ito. Tama ako mali? Tama, mali? Yes or no? Yes, Yung ma'am. yung Yung slanting. So it means or. Tama. Or po ang tawag dyan. Mali po yan. Dapat end. And If end po ang gagamitin, of course, you have to make generalization and you have to make the abstraction of the lesson. Hala, ma'am? Paano? Paano po, ma'am? Usually, pag gumagawa kami ng lesson plan, binabaliwala namin si abstraction of the lesson. Hindi po namin ginagawa si abstraction of the lesson kasi hindi po kami marunong. So, anong pinipili usually ni estudyante? Or anong pinipili usually natin na mga OJT or mga nasa field pa lang ng pagiging estudyante, student teachers? Ano po usually ang pinipili? Generalization. Making generalization. Yes, tama po. We always choose. We have, kasama po ako dun. We always choose the making generalization. Now, how about the abstraction of the lesson? So you already disregarded the expert learners. If si making generalization lang po ang ating pinili. Ang nakalagay dyan ng instruction sa taas, sa title pa lang, and ibig sabihin you make generalization and you make abstraction of the lesson. Hindi ka po mamimili. Again, hindi ka po mamimili for that. Now, sa making generalization, you accommodate the novice learners because simple lang yan. Mag-generalize lang yan siya. So, what is the summary of the lesson? Lesson, sila po magbibigay ng what have you learned? And dito din po papasok na mga examples ulit. Naintindihan po ba? Yan po ang generalization. And pagdating sa abstraction, nagulat din ako. Nagulat din po ako, no? Na may abstraction pala. Okay. Paano po ako nagulat? Kasi ganito. During my OJT time, ako na po ang pinapaturo ng teacher. Okay? Sabi niya, Mama Kasaet or Ma'am Badet. Kasi Badet yung ano ko. Usual, ang nickname ko talaga Madet. M-A-D-E-T-T-E. Ang tawag naman ng mga karamihan sa akin, Badet. Okay? Yung iba naman Maria, which is sinasabi ko sa kanila, ilan lang tayo nagtatawag sa akin ng Maria and I don't really like that kasi masyadong mahinhin. And I am not mahinhin kasi. So usually Det or Bernadette ang tinatawag sa akin. Pero nickname, calling me by my nickname, sa public school po, Badet. So sabi niya, Ma'am Badet, saan ka naman po nagtuturo sa lesson, sa part ng lesson plan mo? Sabi ko, ma'am, sa ano na po ako, skills number 2. Ituro mo lang muna yung skills number 2 down to finding practical application, concepts, and skills in daily living. Okay, ma'am. How about the others, ma'am? Ako ang magtuturo sa making generalization and abstraction. Sabi ko, Sabi ko, okay, ma'am.
Okay, ma'am, sige po. Nagulat ako nung upo na ako. May Ready, of course, si teacher. Alam niyo class, ano yung lesson ko for that day? Hindi Hindi niyo alam? Natural, wala bang kayo dun? So, tanongin naman, ma'am, curious naman kayo. Kung niya alam. Kahit Kahit kunyari lang, grabe naman kayo. Advice ko pa naman kayo, hindi kayo gagawin itus sa akin. Okay, ganito po. Ang aking time and lesson is all about poem, how to identify poem, stories, and may isa pa yun eh. Ma'am, ano yung kasama ni poem at ni storytelling? Di ba may mga tula, may kwento, essays yun. How to identify whether it's poem or story. Okay? Of course, magkaiba yan sila, diba? Tama ako, mali. Yes. No. So, for the day po, ang lesson ko is about that. So, literature. Ngayon, pagdating sa abstraction po, ang major generalization nila is generalize what is the summary of the story, what is the summary of the lesson, who can identify the story or the poem. So, nagbigay ng mga bata, which is yung mga more na nag-participate as I recall and as I observe, yung mga middle na mga bata, ibig sabihin yung mga tama lang din yung ano. Pero pag tinanong mo na next level, hindi nila yun alam. Okay? Pagdating po sa abstraction po, ganyan lang ang pinakita niya sa screen. Yan, ito po. So, sabi niya, alright, so now, eyes on the screen. Class, what have you observed? Sabi niya ganon. Ako naman, nagtataka, ba't may ganun lang? Na-realize ko, shucks, ginawa niya yung generalization at ginawa niya yung abstraction. Magaling kasi yung teacher na yun. Sobrang galing nun. Sabi ko, tinakikinig din ako, sabi ng mga bata, Ma'am, as I observe, ma'am, the last words of every sentence is naka-rhyme po. Okay, how about the others? I think that is an example of a poem. Sabi ng isang bata. Sabi naman ng isang bata, I really agree sa poem yan ang answer. It's because that's my favorite poem. And that is, the title of the poem is ganito ganyan. And it is written by ganito ganyan. Na-shock ako. Sabi ko, shucks, meron pala talagang bata na beyond ang kanyang utak sa level ng ibang tao or ng ibang for that certain level, grade 5. Kahit ako, hindi ko na alam ito eh. Alam ko poem yan, madaling identify. Ba't hindi ko alam sino nagsulat yan? Hindi ko na alam kung sino author. Pero yung certain ng mga bata na yun, na-identify nila na poem, identify nila kagad yung author at the same time, yung title. So by that, dito pa lang po, anong nakikita ninyo kung sa art pa? Malabo, diba? Tama ako, mali. By looking at it, guys. Malabo para sa inyo? Yes, ma'am. Yes. Kahit sa akin, nalabuan ako yun. Ibig sabihin lang bilong sa expert. Novice lang tayo. Okay. Yes. But this, malabo sa atin. It means, kung sa art pa, siya yung abstract. Diba sa abstract na arts, may malalim na meaning yung art, yung ginawang art ng artist, may mga hidden messages. Kung titignan lang yun ng hubad na mata, ano yung hubad na mata, ma'am? Yung common na mata, simpleng mata, hindi nakakaunawa sa art. Sabihin mo lang, kuris lang man yan. Pero you did not get the emotion, the message of the art. Kaya siya naging abstract. So this one is malabo din. That means it is an abstract. Alright? Abstract pa lang po.
ito Kaya siya naging naging abstraction of the lesson. Kasi ang mga estudyante ang magbibigay ng answer, ng meaning, o kung ano-ano pa man yung dapat nilang isagot sa abstraction. And yung spotlight ng abstraction ay nakafocus lang kay expert learners. Naiintindihan na po ba? Yes, ma'am. Ma'am, How about po sa mga lower na section? Applicable po ba si abstraction? Okay. Ang advice sa akin, advice lang naman po yun. Na hindi yan applicable for lower sections. But, sa akin din naman po, para po kay mamakasait, applicable pa rin po si abstraction. As I always said over and over again, that every section po meron talagang expert yan. Nagkataon lang siguro na nandun siya sa lower section. Nagkakaintindihan po ba? Okay. Okay. So, class wait lang, mag-attendance daw kami sa ano. Sorry. Alright, so everyone, naintindihan po si Advancing the Learners. Yes, Yes, Parang antong na yes, ma'am. Class, if you have further question for this, Rice, ano na po, Rice? Gutom na kasi ako. I-ano nyo na po. Kindly raise it up to the class na po. Kasi mahirap pong mag-chat tayo na, ma'am, hello ma'am, may ano yun sana ako, ma'am. So, i-ano nyo na po, present it to the class. Wala na talaga? Sure na yan? Yes, ma'am. Sure naman. Sure na, Maria? About the others? Wala na. Okay, do not worry. Regarding kay generalization and making abstraction, guys, we will go deeper dito. Tuturuan ko kayo paano gumawa. Alright? So baka kasi nabitin ka na, nabitin kami dun, ma'am. Kasi hindi ako marunong mag-abstraction. Hindi ako marunong mag-making in abstract. Do not worry. Diyan natin ilalabas yung pagiging creative natin. Diba? Ang mga BEd, ang mga BEd, mas more on creativity sila kasi ang handle nila is mga bata. Tama po ba or mali? Tama po, tama. Ngayon pa lang ba na iisip ninyo na ano kayong mga activities yung lalagay ko sa lesson plan? Papasok na naman po, sino? Si metacognition. Alright? So if you didn't have any questions kay Advancing Learners, we are now down to assessing. So, when we talk about assessing, ano po ang napapasok sa utak ninyo? What comes to your mind? Labaya, Ma'am, ma'am. nasa Labaya. Labarya nga. Oo nga, ma'am. Yung assessing po, ma'am, dito po papasok, ma'am, kung malalaman po natin, ma'am, kung may naintindihan po ba yung mga estudyante, ma'am, sa discuss po natin. Kasi, yung mga ibang mga estudyante, ma'am, pag tinanong po natin na, okay, class, may naintindihan pa kayo? Yes, ma'am. Or may may tanong ba kayo? Clarification, sabi sila, no, ma'am. So, doon po natin, magpapaquiz po tayo, ma'am. So, papasok po dito, ma'am, yung evaluation, ma'am, sa lesson plan po, para malaman po natin kung may naintindihan po ba sila, ma'am, or wala. Okay, very good. How about the others po? Ma'am Nasal, ma'am. Go ahead, Nasal. Ma'am, para sa akin po, yung sa assessing, pasok po dito yung formative assessment, na kung saan dito ka magbibigay ng mga feedback sa mga students mo. Okay, Very good. How about the others? Wala na. Alright, so very good po lahat. Dito po papasok si assessing sa evaluation. From the word itself, assess. You have to assess, you have to evaluate their knowledge and understanding sa lesson. Kasi sometimes sa mga bata, pag tinanong mo, do you have any questions? No, ma'am. None, ma'am. None so far. Alright?
Alright, we will be having a quiz. Hala, ma'am! Saglit lang! Review lang kami saglit. May mga ganun. Tama, mali. Tama po. Kahit Kahit sa college. Kahit sabihin ko ngayon, okay, entry B, may question. Sabihin niyo wala, ma'am. Okay, quiz tayo? Ma'am, 5 minutes, ma'am. Paskan muna ng notes. O, yan na. Okay, dito malalaman natin. Dito natin malalaman kung naiintindihan ba talaga nila ang ano po? Ang lesson. Ang discussion. Now, what is the ideal items? Ideal na items for one quiz. Ma'am, awit po. Awit, go ahead. 10 items po, ma'am, yung standard quiz po. 10 items hanggang 15 items po. How about the others? Sorry. About the others. Ako ng pagkain dito sa... Go ahead, Sarah Nilio. 10 to 20 po, ma'am. Okay, how about the others? Oy, Combate, ma'am. Go ahead, combate. Maximum of 10, ma'am. Maximum of... Exceeding, down to 5 Kay minutes. Sarah Nilio naman po, 15 to 20. Kay combate naman po, maximum na ang 10. How about the others po? Anthony, ma'am, 10 to 15 lang. 10 to 15. How about the others? 10 lang po ang estudyante ko. Go ahead, Lanoy. 10 items po, ma'am. 15 items. How about the others? 60 items, ma'am. 5 to 10. 5 to 10. Sigurado na to? 10 items. Tinay, go ahead. 15 items po. 15 items. Okay, 10 mayroong to 15. 15, ma'am. Akin is 10 to 15. Okay, sige po. Alright. Lacson is 5 to 15. 10 to 15, ma'am. Okay. So the correct answer po, The correct answer po is 10 to 15. Okay, hindi po 15 to 20 at hindi lang po 5 to 10. 10 to 15. Standard po yan siya. Bakit, ma'am? Bakit hindi pwedeng mag 30 items na quiz? Prerogative namin yun as a teacher. Okay, for an instance, nagpa-quiz kayo ng 60 items. Exam yarn? Okay. At exam yarn, ma'am. Okay, nagpa-quiz kayo ng 60 items sa mga bata. Quiz lang yan, ha? Pwede na po mag-out. Sige na po, Linares. Quiz 1 pa lang po yun, ha? 60 items na kagad. O, sabi niya, exam yarn. Okay. How about sa second? Quiz 2. Nagpa-quiz kayo ng 30 items. And quiz 3. Nagpa-quiz kayo ng 25 items. 25 items. Now, si Pedro ay na-ospital. Umabsent siya for this consecutive quiz kasi nga nasa ospital. Paano ngayon mahahabol ni Pedro ang 60 items, 30 items, at 25 items na quiz? Anyone from the class? Ma'am, try po, awit. Go ahead, awit. Para po sa akin, ma'am, hindi siya allowed na magkaroon po ng 60 items, 30 items, tsaka 25 items po sa tatlong quiz na yun. Kasi po, mahihirapan po yung mga ibang student na lalong-lalo na po yung mga nasa emergency na kailangan nila magpaalam dahil hindi po sila pwedeng pumasok at saka meron pong possibilities na pwede po silang mabagsak, ma'am, kasi mahirapan po silang maghabol doon sa items na yun kasi hindi naman po sila nag-attend during the lesson. Okay. How about the others? So para sa awit, para sa awit, hindi na ito applicable kay Juan yung 60, 30, and 25. Paano niya mahahabol ito ngayon nga?
Kaya po 'di ba ma'am, meron po tayong 10 to 15 items lang or 10 to 15 dahil po sa in case kahit na hindi man po siya umattend po sa tatlong quiz is hindi po siya mahihirapang mabawi po yung ano ma'am, yung grades niya po doon. Okay, how about the others po? Sige po, pakinggan natin yung iba. Ano nga po ulit yung question? What if si teacher ba nagpa-quiz ba? Quiz 1, 2, 3. Ang unang quiz 60, ang sunod na quiz 30, ang sunod na quiz 25. Si Pedro umabsent sa tatlong quiz na ito kasi na ospital. Paano niya po ito mahabol? Magbawi siya ma'am sa exam. Bawi. Uy! How about the others? Lagrada, ma'am. Go ahead, Okay po, ma'am. So, bali po, kung if ever po absent si Pedro during that time, maybe sa pagbalik niya sa school, hihingi po siya ng mga notes sa classmates niya, and then i-review, and then mag-ask po siya sa teacher kung pwede siya makapag-take ng quiz. Okay, how about naman po kung nabilong siya sa novice? Okay, how about naman siya lang po ang ano? kung nabilong siya sa novice? Siya lang po ang ano? Siya lang po ba yung mag-review? Pwede din po siya mag-ask po ng make-up class sa teacher or yun po. Magmi-makeup lang, magmi-makeup class lang si teacher dahil sa kanya? Opo, ma'am, kasi considered as novice learner po siya. Bigyan po siya ng pansin or i-motivate siya na or encourage siya na turuan po doon sa mga bagay na hirap siya. What if busy si teacher? Kung ikaw po ang teacher, hindi ka po mag-makeup class para sa kanya? Ma'am, additional lang po kay Lagrada. Tama naman po sinabi niya. Pero, I think, ma'am, medyo dapat i-consider yung reason ni Pedro kasi kung na-hospital po siya. So, parang wala naman choice din niya si Pedro. In-hospital siya at naman po ipili niya yung sarili niya. So, dapat i-consider sana ng teacher yung ganong situation sa estudyante. Okay. The perfect answer is, as a teacher po, hindi ako nag-i-entertain ng chat, Lirio. Kasi hindi ko ika-count yan. Kasi kung gusto niyo mag-chat na lang tayo. So you have to address your answer na tipo, ma'am, allow me to speak. Ganon, sira daw ang mic niya. Okay, anong sagot ni Lirio? So, basahin natin, pagbibigyan natin si Lirio. Alright. Sige, sabi ni Lirio, Ma'am, if ever na-absent siya during the quiz, kung valid naman ang reason niya at tatanggapin ni teacher, pwede siya mag-quiz. Pero, pag hindi para sa teacher na may posibilidad mabagsak po siya, ma'am, sira po kasi may ko. Okay. The perfect answer for this one is, as a teacher gagampanan natin ang ganitong items. Yun po ang sagot ko. Alright? Kaya nga meron tayong 10 to 15 items na quiz na standard. Bakit? Pero negative pa talaga ma'am na mag-60. How about the absent? I-review ko na lang po sila ma'am. So magre-review ka na lang just what if ang absent ay tatlo. I-review mo sa lahat ng mga bata para lang sa tatlong absent. So ang iba doon nabuburin na. Balik naman yun si ma'am. Sabihin mo, ni-review ko pa para sa tatlong mong classmate. What about ma'am? Nire-review ko na silang tatlo lang. Sigurado kang may oras ka pa? Hindi mo masasagasaan ang ibang oras or ang ibang mga estudyante? Ibang klase mo? Masasagasaan ma'am. Just because of the 3 absent? That is why we have the standard of assessment na items, 10 to 15 items only. Para kung may mga absent, may mga emergencies, may mga excuse, madali lang po nila yung hahabulin. Nagkakaintindihan po ba tayo doon? L3. Yes, ma'am.
Okay. Ay, yan lang po ang items ng Yan quiz, lang po ha? ang items ng quiz, Okay, ma'am. bakit hindi 5, ma'am? Okay, bakit hindi mo 5, naman ma'am? mami-measure Hindi mo rin naman mami-measure yun kung yun sa naiintindihan ba 5. nila yun sa And of 5. course, yung 5, And of course, yung 5, pwede din nilang ikabagsak yun. What if 3 lang sila? Considered na po si 3 as bagsak. Kaya 10 po Kaya talaga 10 po talaga to 15 po ang standard na quiz. quiz. Alright. Naiintindihan po ba? Sorry, naiintindihan po ba? Yes, ma'am. Okay. Okay, perfect. Now we have the anticipating. So, So, let's go down to anticipating po. Sino po ang makapagbigay ng anticipating po? Nasal, ma'am. Go ahead. Nasal. Mamaya na, naka 3 points ka na. Naka 3 points, 10 points na po sa'yo. Update lang ako ha, class. Update po, Asinas, 10 points. Awit, 20 points. Lanoy, 15 points. De La Santos, 5. Fernandez, 5. Labaria, 10. Combate, 10. Anthony is 10. Nasal is 10. And we have, 15. We have Saranillo 5, Tinay 5, Akin 5, Lacson 5, and Lagrano 5. So about ng iba dyan, paano kayo makakapag-score? Okay? Ma'am, nasal po. Nasal, 15 ka na. Give chance to others. Tawagin kita mamaya pag walang sasagot talaga. Sige po. Sige ha? How about the others po? Sila lang po ba estudyante ko ngayon? Bate, ma'am. Kabate, you have 10 points naman po. How about the others? Yung mga wala pang points. Onggip, ma'am. Ano pagbasa ng apelyido mo, sir? Onggi po. Onggi. Opo. Kasi matagal na kitang gusto i-PM eh. Parang ayaw ko pronounce yung apelyido mo. Ang pagbasa ko kasi, sorry Unggoy. Sorry Onggi pala. Sige po. Okay po. Go ahead. Sige po. Sa anticipating siguro, ma'am, para papasok dito yung preparation ng lesson planning. Yan lang po yung ko, ma'am. Okay, sige po. Sobra po yung answer mo. But in anticipating from the word itself, anticipate, it means preparation. Okay? So ano the preparation? Ma'am, lesson planning po ba to? No. It is the preparation not only for the teacher but for the student as well. What is your... Ano po? What is your next Lesson. lesson or topic. So, ma'am, paano po ito i-insert sa lesson plan? So, saan part nga ba ng lesson plan si anticipation? Saan po kaya? What do you think? What do you think? Motivation, ma'am. Pagtatalakay, ma'am. What's pagtatalakay? Motivation. Assignment. Part siya ng assignment. Pwede din po siya kasi ganito. Ma'am, di ba ma'am, ang assignment, yung current ninyo na lesson? Yes po. Pwede din naman yung current na lesson or yung pwede ninyo rin po namang i-advance yung lesson. Pwede din po sa isang assignment, for the day, pwede din po yung present na lesson, at pwede din po part din si next lesson. Pwede pala yun. Next naman po. Pero, ang present na lesson ang ipo-focus ninyo. For instance, may mga questions. 10 items na questions. Okay? Huwag nyo nang ilampas ng 15, 10 lang. Next lesson naman po is more on activity. What about it, ma'am? For instance, ang present ninyo na lesson is anyong lupa. Okay? So, kunyari sa present lesson, ano niyo rin, na tipong grade 2, anyong lupa. So, kunyari, present ninyo ang mga anyong lupa at gawing collage. Okay, alam niyo yung collage? Dikit-dikit lang ba?
dikit-dikit, mga anyong lupa. So, ang next lesson natin is anyong tubig. So, bago tayo mag-proceed or tapusin, dapat po sa activity po natin assignment, maghanap ng isang anyong tubig. Okay, ganun lang kasi picture. Dalahin ito bukas. So, pwede yan siya. Kasi nga diba, sabi ng mga bata, tapos na tayo sa lupa, tubig naman siguro kasi pinadala tayo ni teacher ng picture ng anyong tubig. So, bukas ang dadalahin ko dagat. Picture ng dagat kasi hindi naman madadala kasi yung dagat. Picture ng dagat. Ako naman yung picture ng ilog. Ikaw, Pedro, anong dadalahin mo? Picture ng nasa baso na may tubig. O pwede din naman yun kasi may ano naman yun, may tubig naman yun. Ang pakialam nyo sa answer ni Pedro, di ba? Tama po ako. Naiintindihan ko ito. Yes, ma'am. Okay. So, if naiintindihan ito, proceed tayo kay tapos na tayo sa anticipating. Diba? It is preparation for the next lesson. Ano ang activity ninyo at ano ang mangyayari ninyo? Anong mangyayari or discussion ninyo sa next na lesson? So, it is not just a preparation for the teacher, it is the preparation din po sa bata. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Okay, perfect. Now, additional time. Ano po itong additional time? What if hindi nyo pa simba ko? Yes, Nasal. Ma'am, dito po papasok yung sa activity po na kung saan magbibigay ka po ng time sa mga student mo kung hanggang anong oras lang po sila mag-play ng activities or quizzes po. Okay, very good. At the same time, dito din po ipapasok yung mga kunyari, ang subject mo na yun is intended for 45 minutes, pero may 10 minutes ka pa. So, dito natin ipapasok si buying time. Ano yung buying time, ma'am? Kunyari, tatanungin mo ulit sila. So, what is now again? What is the anyong tubig again? What is the anyong lupa again? Ganyan. So, sasagot sila. Very good. So, you have any questions? Answer for ma'am. So, okay class, before we end up, kindly stand for a closing prayer. Papasok dito si closing prayer. Yung closing announcement mo, kung may mga announcement ka pang hindi na-announce during yung before ka pa nag-start ng klase. So, dito ipapasok kay additional time hanggang matapos yung 10 minutes. Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Yes, ma'am. So, do you have any questions po? Wala na, ma'am. Okay, if none ang class, so gusto nyo bang tuloy-tuloy tayo o mag-break muna? Break time na po. Break po tayo. Sige, break tayo. Sige, go. Break. Balik po tayo at exactly 10:50. 20 minutes break. Go ahead. Ma'am, hindi na ako mag-relieve date. Alright, so good. Again, once again, good morning, N3B. Good morning, ma'am. Good morning. Alright, at this juncture, we will now go on what's the format of lesson plan, what's the parts of the lesson plan, of course. And today, didiscuss natin ang pakakayan natin ngayon. But as you can see po, ito po yung nagawa kong lesson plan all throughout sa aking pagdedesktop. Pero isa-isahin pa rin po natin. And of course, if maabutan natin itong part ng finding practical application and whatsoever, gagawin natin. So, this lesson plan po ay ginawa ko po impromptu during the classes po ng FOPTEC. Okay, and of course, i-apply ko po din po sa TTLL sa inyo. Alright, as you can see po, what have you observed? We have English 4. So, elementary based po itong lesson plan po. Okay? So,
My My first first question is, are we allowed to use a logo ng DepEd sa ating lesson plan? Yes or no? Yes, no. How How about about logo ni Fulbright? No, ma'am. No, ma'am. No rin po. Sino Sino nagturo sa inyo? Ma'am, ikaw po. Kayo, ma'am. Ako ba? Ako pala. Ako pala. Ba't ko na-save? Kanyari, Ganyan. ganyan. Ako Ako pala. Very good. Kung ako. Kung ako. Okay, Okay, ganyan. Gaya niyan. Are we allowed to use this one? Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. How How about the others? Pag mahiya magsagot. Yes, ma'am. Si Cadenas, yes. Are we Are we allowed to use this one? No, ma'am. Si Si Cadenas Cadenas, nag-yes? Okay. Okay. So what if po, si Mama Mama Kasaet Kasaet po ang gagamit nito. Gumawa ng lesson plan si Mama Kasaet. Is Mama Kasaet allowed to use Yes, the logo of DepEd? Yes or no? Yes, ma'am. Ma'am. Sino Sino po ang nagsabing yes, i-chat ninyo at nagsabi ng no, i-chat nyo din po. Go. Yes, Yes, ma'am. Sabi ni Umpay. No, ma'am. Sabi ni Lirio. About yan. No, ma'am. Sabi ni Yasinas. No. No. So, okay. Let's call Bautista. Bakit po hindi ako allowed na gagamit ng DepEd logo sa aking lesson plan, Bautista? Kasi po ma'am, nasa private po kayo, nasa FDC. Tapos yung sa DepEd po kasi DepEd, yung pwedeng gumamit. And then kapag private po, yung logo lang po ng school yung pwedeng gamitin. So, ibig sabihin, so logo ni Fulbright ang gagamitin ko. Opo, ma'am. Ganon. Opo. So, So, ito ang logo na gagamitin ko. Tama. Tama ako, Bautista. Yes, ma'am. Ganar. Ganyan po. Ay, shucks. Tama po ba, Bautista? Opo, ma'am. Okay. How about the others? Tama po ba si Bautista? Mali, ma'am. Bakit kumbate? Ma'am, kasi ma'am, lesson plan yung ginagawa mo po. Kaya yung lesson plan na po yan is nakaakma po yan sa DepEd po. Curriculum. Mm-hmm. How about the others po? Okay. So, nag-rumble ng utak natin na. Rumble. Okay, una po. If and only if you are still a student, you are not allowed, or kahit mag-OJT po tayo, you are not allowed to use the logo and the headings of the Department of Education, CHED, and of course kay Fulbright College. Kasi you are not an employee of Fulbright, at the same time, you are not an employee of, you are not a teacher belongs to DepEd or CHED. So, ano po ang magiging heading natin? Ganyan lang po kasimple as you can see on the screen. Detailed lesson plan in English 4, yung title ng topic, and of course the date na ituturo ninyo ang lesson plan. Pangalawa, is Mama Kasaet or other teachers po allowed to use the logo and the headings of CHED, DepEd, and Fulbright? The answer is we have two answers. Number one, if Mama Kasaet belongs or is under the Department of Education, then she can use the logo and the headings of DepEd. Two, if Mama Kasaet belongs
to the integrated school of Fulbright College, then he can use or she can use the logo and the headings of Fulbright College. Now, sa college po si Mama Kasait, nagumagawa po ba sila ng lesson plan? We have what we call syllabus. Wala pong lesson plan ang college. Syllabus po ang tawag sa amin doon. So, allowed ka din po ba gagamit ng headings and logo ni Fulbright? Yes po, allowed po kami. Pero yung mga students are not allowed to use the logo and the headings of Fulbright College, especially in indicating the lesson plan. In the lesson plan. So, ganito lang po kasimple ang magiging headings ninyo. So, pag may encounter po kayo na may headings, itutok po yan sa ulo ninyo yung lesson plan ninyo, tinuro ko na po ito. Ganito lang kasimple. Detailed lesson plan in anong subject at anong year na tuturuan ninyo. Kung English, Math, Filipino ba yan, or whatsoever, at anong grade. Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Yes, ma'am. Perfect. So now we have the title or the topic na i-ano natin, i-apply, ituturo. We have the pronoun kasi English for, and then date. So papalitan natin yung date kasi nakaraan pa man yan, ma'am. So gawin natin 15, December 15, for advance. Okay. So what have you observed after the headings po? What have you observed? Content standard po. Content standard. Yung content standard po na naka-base doon sa curriculum guide po ng DepEd. Okay. How about the others po? Ano ma'am, kasama na rin po yung learning competencies po. Okay, very good. So we have here after the heading, we have the content standard. Okay. Anong sabi niya? Wait lang, i-ano muna natin bago tayo mag-proceed. Lirio, Fulbright College Integrated School, City of Puerto Princesa City. Detailed lesson plan. How about kapag ganito po yung headings, ma'am? Okay lang po ba? Okay. Hindi po kayo pwedeng gumagawa ng sarili ninyong headings. You ask Fulbright what's their headings. Especially, medyo mitikuloso yung si Fulbright, no? So, meron yatang ganito. Ganito lang po ang headings usually ni Fulbright. Fulbright College. Ano yung integrated school? Fulbright Integrated School of Fulbright College, tama? Okay. Integrated School of Fulbright College. Ganun lang po kasimple yun. IS. Integrated School of Fulbright College. I think their address po yata. Ano ba yun? Bangkaw? Barangay Bangkaw. Sorry. Barangay Bangkaw. Puerto Princesa City. Palau. 5300. Yan po. Tapos yung logo sa taas si Fulbright. Then baba yung detailed lesson. Ganun po usually ang magiging headings. Okay? Naiintindihan po ba? Class. Yes po. Pero, kung mali po to ang ginawa ni Mama Kasait, you may ask the admin pa rin naman po. Ma'am, anong tamang headings ni Fulbright, ma'am, na-indicate namin, ma'am? Kung ano tayo? Kung teacher na tayo ni Fulbright. Pero kung hindi ka pa teacher ni Fulbright, huwag mong gawin yan. Kahit sa, sa lesson pa natin, don't do that. Okay? So, we have here detailed lesson plan in English for as your headings. Kung estudyante pa lang po kayo, and kung teacher po kayo sa private sector na mag-a-apply pa lang po kay DepEd.
Ganyan lang po kasimple. Do you have any questions po before we proceed? Okay na ma'am, nasagot Ano po? Sure na yan? Sure na yan? Wala na? Wala na? Yes, ma'am. Yield. Okay. Now we will proceed now to content standard, performance standard, and learning competencies. Now, this tree is provided by the Department of Education. Always remember that. And And this is found under curriculum guide. At si curriculum guide po ay makikita at matatagpuan lang po kay teacher. Hindi po student teacher, hindi rin po assistant teacher, kundi kay teacher lang din po. Now, isa-isahin natin. Content standard is provided also by the DepEd or the Department of Education, and it is given annually. When we talk about annually, it is the school year. So, pag sinabi natin school year, kung kailan nag-start ang klase, doon mag-start ang school year ng klase. Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, what if nag-start yung school year ng December? Then that's the time na i-count ninyo as 1 month, count nyo ang December as their first month of the school year. How about Ma'am June? June nag-start. Kung June nag-start, then June din po ang count ninyo ng unang month ninyo sa school year na yun. Ganun lang naman kasimple. Hindi naman kagaya yan ng year 2020, 2021, nag-start, di ba, January. Hindi ganun yung school year. Kung kailan nag-start yung year or yung year para doon. Alright? This paper or this source is a non-negotiable. What do we mean by non-negotiable, ma'am? Non-negotiable, it means kung ano po ang provide ni DepEd, national ha? Okay, provided by the national DepEd, gano'n na lang natin, national. Ano po yun, ma'am? Pag ano provide ni national na DepEd, of course, as a teacher, as a local DepEd, wala kayong babaguhin doon. Wala kayong dadagdagan doon, at wala kayong i-rephrase doon. So it means, pag ito ang binigay sa inyo, yan din po ang kopyahin ninyo. Nagkakaintindihan. Yes, ma'am. Kunyari, binigyan kayo nito. Ito yung content standard niyo, ma'am. Ito yung content standard nito, ha. Ibig sabihin, from word to word, letter to letter, tuldok to tuldok, yan po ang kopyahin ninyo. Wala kayong babaguhin, wala kayong ibabawas, wala kayong dagdagan. Kaya nasabi, it is non-negotiable paper or source because it is provided by the national DepEd. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Okay. Perfect. Now, ang kaibahan naman po dito kay content standard, kay performance standard, still it is provided by the national DepEd and it is given annually. Okay? But the performance standard is negotiable. When we talk about negotiable po, pwede po itong baguhin ni local DepEd or ni teacher. Pwede i-rephrase, pwede din pong palitan yung words, at pwede din pong bawasan. For instance, ito po ang binigay ni DepEd sa inyo, ni National DepEd, performance standard. Pwede natin siyang palitan ng hindi identify. Use. Okay, the pronoun. And the sentence. Pwede ganun. Kasi negotiable siya. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Okay. So, naiintindihan po ang pagkaiba ng dalawa? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now, let's proceed to learning competencies. Learning competencies naman po, provided pa rin po siya ni DepEd and it is given weekly. So, sino si DepEd nito? Is it national or local? It is local DepEd. So, sino ang DepEd na nabibilong ka? Kunyari dito sa Puerto Princesa, we have the city and the province. Ibig sabihin sila yung local DepEd ng Palawan. And it is given weekly po sa mga teachers.
and it is localized and contextualized. Ibig po sabihin, tayo lang po dito sa local DepEd ang gumagawa nun. And this paper or source is negotiable. But, ang hindi lang po negotiable dito ay ang code. Always remember, if we see a code, pasok siya kay learning competencies. Hindi po siya makikita dapat yung code kay performance standard at kay content standard. Pag may code kayo nakita, automatic learning competencies po yun. At pag wala kayong nakitang code under learning competencies, hindi po siya hindi po siya nagiging learning competencies kasi it is provided along with the code. Kagaya niyan ngayon. Nagawa lang ko ng code ha. Code is English 1, 2, 3, 4, 5, 6. Of course, the code it consists letters and numbers. So, ganun po ang makikita dapat ninyo. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. So, ang kaibahan lang ni learning competencies kay content standard at performance standard, provided lang po ng local DepEd, weekly, localized and contextualized, and negotiable. At the same time, it makes unique because of the code. Nagkakaintindihan. Yes, ma'am. Okay, now, my question. Ma'am, question. Saan po makikita ang content standard, ma'am? Kay CG, kay curriculum guide. Now, ang tanong, what if hindi ka providan ni teacher ng curriculum guide? Kunyari, si Kumbate, student teacher ko siya, ako ang CP niya, ako ang cooperating teacher niya. Hindi ko binigyan si Kumbate ng curriculum guide. Ano ang gagawin ni Kumbate dito? Sa content standard, performance standard and learning competency. Ano ang dapat niyang gawin dito? Class. Ma'am, magbe-base ka na lang po sa lesson plan na gagawin mo. Ano po ang sasabihin? Ano po ang answer? Copy-paste? Magbe-base ka na lang po sa lesson plan na gagawin, ma'am. What do we mean by magbe-base ka sa lesson plan na gagawin? Gagawa ka ng sarili mong content standard, performance standard, and learning competencies? Tama po ba ang pagkakaintindi ko? Kumbate? Hindi, ma'am. Kung ano po yung objective mo, ma'am, doon ka po kukuha ng gagawin mong lesson plan po. Oo nga po, pero paano nga po? Ano gagawin natin kay content standard, performance standard, at learning competency? Ganyan lang po ba? I-X natin po ha. What if igaganyan na lang natin? Ganito na lang po siya, leaf blanco na lang po, ganyan. No, ma'am. No, ma'am. Pwede din ma'am maghanap ng ibang resources po, ma'am. Na based din sa topic. Isa-isa lang. Si Nasal, ang sabi niya, maghahanap siya ng sources na based pa rin po sa kanyang topic. Okay, how about Lavaria? Mag-base ma'am sa aklat, ma'am. Kasi yung iba naman, ma'am, meron sa aklat na wala sa curriculum guide po. O hindi, ma'am, gagawa na lang po ng sariling content standard, performance standard, learning competencies, ma'am. Parang natahimik ako doon kay Lavaria na sagot. Ulitin mo ulit. Parang nabingi ako doon. Ulitin mo ulit. Sige, ma'am, mag-base na lang po, ma'am, sa aklat, ma'am. Na? Kasi ma'am, may iba po kasi ma'am na may topic ma'am na meron sa aklat na wala po ma'am sa curriculum guide, ma'am. O hindi ma'am, magawa na lang po ng sariling content standard, performance standard, learning competencies, ma'am, kung wala po talaga. Okay. Lavaria! Bigla akong nagigil sa sagot. Hindi sa'yo, sa sagot. Bakit?
Again, it is provided by the Department of Education and some other content standard and performance standard learning competencies. Kung nasa private sector si teacher, na kay CHED po. Si CHED din po ang magbibigay nun kasi CHED is under the private sectors ng mga schools. Sa public naman po, si DepEd. Ngayon, if provided ni DepEd or ni CHED, then how come nasabi ninyo na gagawa kayo ng sarili ninyong content standard, performance standard, and learning competency? As I said, si learning competencies pa lang po kagad, meron siyang code. Diba? So, big no. X po yun. Is po yun. Huwag kang gumawa ng sariling content standard, performance standard, and learning competencies. Now, ano po ang gagawin, ma'am? Competencies. Kung hindi nag-provide ano si po ang teacher, gagawin, ma'am? then Kung hindi you nag-provide will si not teacher, include then that you one will on not your include detailed that lesson one plan. on your Simple detailed as lesson plan. that. Simple as that. Hindi po Hindi kayo po kayo magkuha sa internet at hindi po kayo kukuha sa libro. Hindi po tama yun. At At kung ano man ang napansin mo doon na barya, sasabihin ko sa inyo ngayon, mali po yun. Okay po ba tayo doon, Labaria? Hindi ako nainis sa'yo. Nainis ako doon sa source mo. Sino yun? Kaya ngayon, as early as now, tinuturuan ko kayo, It's because I don't want you to have or to use that maling tradisyon. Kasi napapansin ko sa mga estudyante ngayon, pag walang content standard, gumagawa ng content standard. At pag gumawa ng content standard, tatanungin saan nyo nakuha ang content standard, performance standard, at learning competencies. Ma'am, Sa internet, sigurado ka kasi it is given annually, and weekly. Nakita mo ba doon ano ang date na pinagbasehan mo? Baka last school year pa yun or 2 years ago. Ay, di ba gawa ko lang talaga yan, ma'am. Okay, hindi po pwede ang gawa-gawa lang. Simple lang po. Walang pre-provide si cooperating teacher, hindi po tayo mag-outsourcing. It's because hindi po dapat siya i-outsource. It is given and of course provided by your city. Kasi binigay din sa kanila ni DepEd. Ma'am, paano yan, ma'am? E di wag lang dyan. Hindi naman necessary si content standard sa isang OJT na student eh. Now, if tatanungin kayo ng inyong panel, where is your content standard, performance standard, and learning competencies? Then you will provide your answer. As you can see, ma'am or sir, I have no content standard hanggang learning competency because my city or my cooperating teacher did not provide it. Wala po akong karapatan hingiin sa kanya or nakawin sa kanya yun. Makakakasuhan ako. And hindi rin po ako pwedeng mag-outsourcing because that is provided by the National DepEd and learning competency is provided by the local DepEd. It means, pag hindi yung provide sa akin as an OJT teacher, then wala pa rin po akong karapatan kasi hindi po ako under ni DepEd. Ganun lang naman yun kasimple. Okay po ba tayo doon? Pwede magtanong? Nabarya, okay tayo doon? Yes, ma'am. Thank you Wag po. maniwalaan yung mga lalong-lalo na kung questionable ka din. Sometimes, kahit sabihin natin, alam ko niyan, marunong ako niyan, walang mali kung magtanong ka. Even I myself or the other teachers, ma'am, like Ma'am Jana, Ma'am Juan, nagtatanungan kami, hindi
hindi lang po sa amin kaming sarili. Minsan nagtatanong talaga kami sa mga hired na mga teachers. Ano yung hired teachers na matagal na? Hindi po. Yung mga kagaya na Dr. Taha, Ma'am Agnes, kasi it is a better way to para i-clarify mo yung hindi mo alam kaysa ituro mo na lang diretso ka kagad, das ka kagad. Ano yung das, ma'am? Sa Bisaya yun. Kumbaga, sulong ka kagad, mali pa lang tinuro mo. And of course, pag mali ang turo mo, madadala ninyo yun. At paniniwalaan ninyo yun. Kasi hindi nyo naman alam din yun eh. What if naturuan ko kayo ng mali? Pinaglaban nyo ko sa iba. Sino mapapahiya ngayon? Yung teacher or kayo? Teacher po. Kayo pa rin? Bakit kami, ma'am? Hindi ka nag-research further eh. At the same time, at fault din si teacher, pataka na siya taturo. Kaya nagigigil ako sa mga teacher na hindi nagtatanong, turo na lang ng turo. It does not mean na pag teacher ka alam mo na lahat. Wala pong bayad ang magtanong, wala pong bayad ang mag-seek ng advice. Sometimes it makes you a wiser person. Kasi ayaw ko po magaya kayo sa akin dati na bunga ng mga turong mali. And of course, hindi ko inadapt yun kasi nag-research ako. At sinasabi ko sa teacher ko, ma'am, based on my research, ma'am, hindi po ganyan yan. Kaya may research further for that certain topic. Ginaganyan ko yung mga teacher ko. Totoo yan. Kasi ayaw ko, lalo na sa mga tao nagbabase lang sa kanilang teacher. Kaya wag po kayong gumawa ng sarili ninyong content standard, performance standard, and learning competencies. If it's not provided by the teacher or your cooperating teacher, then you are not allowed to put any information regarding on that part. I clear? Yes, ma'am. Labaya, okay tayo doon. Yes, ma'am. Okay. Pwede magtanong, ma'am? Go Go ahead, Asinas. Go. Pag ano po ba, ma'am, pag nag-OJT ka na, so it means po, ma'am, kailangan sa kunyari, sa operating teacher mo, kailangan mag-provide siya ng ganun. Pag wala, ma'am, hindi ka pwedeng mag-search. Ma'am, may mga curriculum guide naman na provided ng ma'am, nung Google, di ba, ano naman daw po yun, ma'am? Standard naman daw po yun. Hindi lahat ang nasa Google ay tama. Para sa akin, ha? Kasi tingnan natin yung date. Baka ang provide ni Google naman is last year. And as I said dito, annually po ito provide. It means, kung ano po yung 2019, hindi na po applicable kay 2020 na school year. Kasi may binabago, may dinagdagan, may binawasan. Okay po. Yung sa mga DLL, ma'am, yun po yung pinaprovide? Yes, yung CG nila, yung curriculum guide. Okay po, sige po. Okay. No, kung magsabi ang city ninyo na harap ka na lang sa Google, sabihin na lang, ma'am, might as well hindi ko na lang ilalagay. Kasi hindi lahat ng nasa Google ay tama. Lalo na pag sa DepEd, dapat tamang DepEd po na site ang gagamitin natin. And of course, sa tamang DepEd na site, meron po yan silang password. Sa pagkakaalam ko ha. And that certain password, sila lang din po ang meron nun. So paano mo talaga malalaman kung legit? Tama ka mali? Sana tama. Tama po. Sige po. Ano po kaya pala? Sorry. Sa curriculum guide, tapos hindi po siya tugma doon sa activity na pinapagawa ngayon. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Kasi sometimes kasi class, this content standard, meron din po itong provided na mga activities. Pero usually kasi class ganito, prangkahin po kayo ha, dito kasi na part, hindi ko talaga alam yan dati. Dumidiretso kasi ako kay objectives. And then later on po,
na curious talaga ako kay content standard, performance standard, and learning competencies. Now, nagtanong talaga ako sa tamang mga tao. Sabi ko, Ma'am, sorry ha, hindi kasi ako marunong sa content standard, performance standard, and learning competencies. Sabi niya, Nak, hindi mo pa yan dapat problemahin kasi madali na lang yan, may guide yan, copy-paste lang yan. Sabi ko, pero wala akong background nito, ma'am. So, sinabi niya, provided by the DepEd, it is annually non-negotiable. Ibig sabihin, wala kang babagoy, ganun. Kung anong sinasabi ko sa inyo, ganun din po yung sinasabi niya. And then sabi ko, so it means, ma'am, sa tuturuan ko ngayon, kagaya ng FOCTE at ng TTLL, pwede itong hindi namin i-focus. Sabi niya, i-introduce mo lang. Hindi talaga yan focus, lalo na sa mga OJT. Not unless kung gusto ni teacher or cooperating teacher, i-provide nila to, then mag-provide dapat si TCT ng content standard hanggang learning competencies. Kasi hindi sila pwedeng gumawa-gawa niyan kasi it is provided by the DepEd or kung sa private sector kayo, it is provided by the CHED. Nakakaintindihan po. Yes, ma'am. Thank you po. Yes, ma'am. Opo. So, kung meron mang next time, may advice lang po is, kung may masabi mang city na research mo sa Google, so you have to confirm the site then. Kaya baka ikaw, pumunta ka sa isang portal na DepEd ang nakalagay, iba naman pala yung DepEd na yon. Okay? Dilahat na nasa Google po is totoo. Kagaya po niya ni Wikipedia. Pwede po tayo mag-edit kay Wikipedia, pwede tayo ilagay doon yung mga meaning din natin, sariling meaning. Alright po ba tayo doon? Yes, ma'am. Okay. So if okay, now let's proceed. May question pa po kayo dito kay content standard? Wala na, ma'am. Sigurado kayo, huwag kayong mahiya sa akin. Actually, kanina, hindi ba nakagalit kay Labaria? Nagalit ako doon sa may nakita siyang gawa-gawa. Si Kuy! Okay, How about the others po? Ay, ma'am, paano Yes. pag ma'am, kunyari po, nakalagay po, say 2019 to 2020, tapos yun po, 2021, gagamitin pa po ba namin yun, ma'am, o hindi? Sorry. Ang sinasabi mo is school year Yes, ma'am. 2020 to 2021? Po, ma'am, tapos ngayong taon po is, kunyari po, 2022 na, ma'am, gagamitin po ba namin yan yung content standard na yun, ma'am, or yung nakalagay po? Yun, wala, ma'am. Okay. So ganito po, magkaiba po si school year 2020 at saka 2020 to 2021 at saka si school year 2021 to 2022. Bakit, ma'am? Kasi, for instance, ang start ng school year na DepEd is June. Natapos po ng March. Kunyari, ha? So that is the school year for 2020 and 2021. Pagdating naman kay school year 2021, ma'am, June pa rin po hanggang March, pero magkaibang school year na po yan sila. Okay? Magkaiba po yan. Kasi as you can see, ang start niya June 2020 hanggang March 2021. So, nag-end siya ng March 2021. Nag-continue ulit, nag-start ulit yung school year ng 2021, June 2021, panibagong cycle, ibig sabihin, panibago na naman pong content standard hanggang learning competencies yun. Am I clear?
Yes, ma'am. Not unless if merong memo na binabasa sa DepEd na ang school year 2020 to 2021, same pa rin po ang mangyayari kay content standard hanggang learning competencies ng 2021 to 2022 na school year. Not unless. Very important po si memo. Pero kung walang memo at may pinasang ibang source si DepEd, ibang set na naman ng content standard, yun po ang susundin ni teacher. Pero if may memo namang tanggap si teacher na you can use the previous learning competencies, content standard po, you can use that one in the previous school year, then go ahead. Ganun po yun. Okay? Maintindihan natin yan lalo pag nasa field tayo. And of course, pag nasa field tayo, huwag po tayong mahiyang magtanong-tanong sa mga teacher. Yung mag-usisa ka talaga, ako kasi mahilig. Ma'am, what if pala ma'am? Ganito ganyan ma'am. Yung mga ganun, yung hindi naman annoying ha. Yung of course, may time kasi talaga class na magkukwentuhan kayo ng city. Alright? May time po. Pero yung may ibang hindi ko naman sinabi na lahat ng city ay ganun. May ibang city naman po, of course, hindi naman talaga perfect yung tao, organization, and even DepEd. May ibang city din po talaga na hindi mo makausap at all. At may mga city naman po na sasabihin sa inyo, huwag ka na gumawa ng lesson plan. Magturo ka lang ng magturo. Aalis po muna ako. Okay. Saan ka pupunta, ma'am? Pero bahala dyan, may asikasuhin lang ako. Okay, ganito. Huwag kayong pumayag na hindi kayo gagawa ng lesson plan. Kasi ang akala natin haya-hay tayo. Uy, ang swerte-swerte ko sa ano ko sa city ko. Bakit swerte ka? Kasi hindi kami pinapukuha ng lesson plan. Number one, hindi ka swerte kasi hindi mo gamay at hindi ka ginaguide niya ng lesson planning. Number two, hindi ka pa maswerte kasi yan po ang requirements ni Ma'am Barrera sa practice teaching. Number three, when the time comes na hingiin ni Ma'am Barrera yung lesson plan mo all throughout your OJT, magkakataranta ka, magkamali-mali ka, at the same time yan pang itabagsak mo. Promise them, take that advice from me kasi nangyari po yan sa totoong buhay. Hindi po sa akin, sa mga kasama ko sa OJT. Busy ako habang sila kumakain, nagchichikahan. Ako busy ako sa laptop ko, kuri-kuri ako sa laptop ko. Alam mo yung kuri-kuri? Yung type-type ako sa laptop ko. Pagdating, tinanong ako, teach, ano yan? Hindi ko gumagawa lesson plan for next week. Ay, pinagawa ka ng lesson plan? Oo, teach. Ano kasi yung city ko, stricto. Gusto niya bago magturo, check niya muna yung lesson plan. Kaya as early as now, gumagawa ko para ma-check niya agad para kung may mali man, pwede ko pang mabago para hindi ako mag-taranta next week. Sabi niya, kami swerte kami sa city ko. Bakit? Hindi na kami inaano ng lesson plan. Sikulo! Di ba kaakibat ng lesson plan is your daily performance ratings? So you are not allowed, your city is not allowed to rate you pag wala ka din lesson plan kasi kasama siya eh. Sabi niya, okay lang yan. Sabi ko, tsaka diba hindi man yun ni Ma'am Barrera yung lesson plan mo? Depende daw yan kasi sa city kung magpapagawa or hindi. Sabi ko, paano ka magturo kung wala kang lesson plan? Iwalaan ko na lang. But in myself, you always remember that you have your lesson plan. It is your roadmap in your discussion, as you can still remember. And of course, without a lesson plan, it's going to a battlefield with a rifle but without a bullet. So anuhin mo yung baril kung walang bala, ituktok mo sa kalaban mo. So your lesson plan is the rifle at the same time your bullet. Sa discussion mo. Plano. You have to plan. Lesson plan is your guidance. Or you are guided by your lesson plan. Ano yung mangyayari? Ano susunod na gagawin? Hindi lang tira ng tira. Unsa. Nagkakaintindihan po ba tayo doon?
Yes, ma'am. Bantay lang ha, at 3B ha. Pagka fourth year ninyo next year, kahit hindi na ako teacher dito sa Fulbright, kakamustahin ko pa rin kayo kay Ma'am Barrera. Ma'am, kamusta itong section na ito? Pag sinabi nila na, wala talagang lesson plan kasi sabi mo daw na, tuktukin ko talaga kayo at 3B. Promise yan. Monitored ko po kayo. Minomonitor ko po yan yung mga estudyante ko kung na-apply ba yung mga advices ko. Because my advice is the advice from the other people din po na made me of who I am today. So it's up to you. Pero ginawa ko yung part ko. Then you do your part. Next school year. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. Yes, ma'am. Okay. So, wala nang tanong dito. Okay na tayo dito. Masakit na naman katawan ko. Ano na? Okay na tayo dito. Wala nang tanong. Labaria, okay na tayo. Wala na po, ma'am. Okay, naliwanagan ka na? Yes, ma'am. Bumaba na si Holy Spirit sa'yo na Labaria, ganito ang gawin yan. Okay, sige po. Okay, so now let's proceed. Alright, so you have the objectives. The first part of the lesson plan is the objectives. Alright, so objectives po, as you can see, at the end of the discussion, the student must be able to A. Define the pronoun. B. Identify the pronoun in the sentence. And then lastly is to construct a sentence using pronoun. So what have you observed? Kompleto po ba si Domain? So, kompleto si Domain. Perfect. So ma'am, pagkompleto po ba si Domain? Perfect na po ba yung lesson plan natin? Okay, hindi pa rin po. Let's see or let's identify together if attainable po ba si objectives natin. Or if the objective is applied to our discussion. Of course, objective is our focal point. Nakasentro lang kay objective. Ano yung mga activities? At ano yung pinagsasabi ni ma'am? So when you talk about define, dapat na-define mo at na-define ng mga estudyante what is the pronoun. And then, we have the identify. Dapat na-identify mo at na-identify ng mga estudyante ano ang pronoun o saan to ng pronoun sa isang sentence. And then, the student will construct a sentence using the pronoun. So let's see. Ano po natin? Tunghayan po natin ang kabanata na ito if your objective is attainable po ba? Okay po ba tayo doon? So gumawa tayo ng objective. Tingnan natin kung na-attain natin all throughout the discussion. Now, the second part of the lesson plan is the content. As you can see, ano yung topic mo? Ano yung topic ko nga? Pronoun. That's simple. Kung papasok dun si noun, then you go ahead sa noun. Kung papasok si verb, then you go ahead. Pero, nakafocus lang po ito kay pronoun, ilagay lang po natin sa content si pronoun. Now, the third part is the learning resources. As you observe, yes po, the lesson. Doon sa may about the content. Diba po, pronoun, ma'am? Then, hindi na po ba ilalagay yung, like, for example, sa pronoun, then yung mga types, ma'am, kahit hindi na po ilagay. Ano pa lang kasi dito? Basic pa lang ni pronoun. Parang inintroduce mo pa lang si pronoun. So, as you observe po kay objective po, definition pa lang ni pronoun, then you have to identify the pronoun at saka construct a sentence using a pronoun. Now, kung sa next mo na lesson plan is the types of the pronoun, then you put types of the pronoun. Okay po ba tayo doon? Naka-direct na po talaga siya ng kapag Basic pa lang naman po ito, hindi pa naman to isa-isa si pronoun. Di ba we have the pronoun na, tama ba ma'am, gender? Tama, pronoun ng gender, yung he, she, ganun.
may mga iba't ibang klaseng pronoun naman po. So this time, ang tinataka lang po natin is through introduction lang po muna ni pronoun. Definition, yung mga types ng pronoun, yung identify lang po muna yung pronoun, I, you, she, he, and then the children will construct a sentence using a pronoun. Simplihan lang po muna natin bago tayo mag-go deeper kasi step by step yan eh. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. So if mag-deeper na po kayo, of course, you have to state the content, the deeper types of pronoun or types of verb, types of adjective, verbs. Okay? So this one is pronoun. Simple as that. Kung gusto nyo dagdagan, nilagyan ninyo introducing pronoun. Kaya introducing pronoun. Ma'am, pwede magtanong? Yes, combate. Ma'am, ito po bang objective na gagawin, ma'am, is, di ba, nandito na si cognitive, affective, and psychomotor. Ito po ba, ma'am, sunod-sunod po siya talaga? Hindi po siya pwedeng irambol na si psychomotor mapupunta sa letter A. And then si affective sa B. Hindi po ba pwede siya ganun, ma'am? Okay. So, ang sagot ko dyan is, para sa akin, dapat nakaano talaga siya. Unahin talaga si cognitive, affective, and psychomotor. Bakit, ma'am? Okay, tingnan natin dito. Ganito lang po ang logic niyan. Sa parts of the body, sino po ang nauuna? Ulo. Si head. Ulo. Ano meron sa ulo? Brain. Brain. So when we talk about brain, ano po ang sinasabi dito? Cognitive, right? Cognitive. Tama. So para sa akin, unahin talaga si cognitive. And then down to, ano po itong part na ito after that one? Muscle, ay, affective, heart. Diba? And then down to the muscle. Kabuuhan. Kaya para sa akin, importante, para sa akin, mas gusto ko ang unahin si cognitive brain and then the heart and then the muscle. Kasi hindi mo naman nakikita si heart sa taas sa utak. Maliban na lang po sa pag-ibig, sometimes sa mga babae or ang lalaki, ang utak nila nasa paa, tapos yung heart nila nasa ulo. Ganon. Kaya nagiging tanga sila, yung iba, sa pagmamahal. Kasi yung utak nila nasa baba, tapos yung heart nila nasa taas. Ganun. So para po sa akin, in my own opinion, unahin talaga natin si cognitive, affective, and psychomotor. Now, ma'am, trip ko talaga mauna si psychomotor, di go ahead. Trip ko talaga mauna si affective, then go ahead. Basta as long as you identify which is which domain is this, which domain is this, and which domain is the last one. Okay po ba? Nasagot kita, kumbate? Okay, ma'am. Thank you po sa information. Welcome po. Ano pa po, bago tayo mag-proceed? Class, before we proceed. Gutom na naman, okay. So, content po, nasagot ko na rin po yan. Now, we have the learning resources. As you can see, two parts po, diba, na belong si learning resources. We have two parts. The references and the learning materials. So, let's go sa references po. Ano po yung mga books or sites or websites na nagamit natin during outsourcing ng ating topic. For instance, sa book, English 4, and then to be followed by the author and then the page of the topic or pages of the topic. Nagkakaintindihan po ba? Yes, ma'am. Next. Kung meron kayong kinuha naman sa website, of course, the website, www.iloveenglish.com, and then author po na nagsulat ng
ng site na yon. And then of course kung meron pa kayo nag-outsource pa po talaga kayo ng iba, so i-indicate nyo po. Pero ma'am, what if ma'am isang reference lang po ang meron ako? Then isang reference lang ang indicate mo. Ganun lang naman kadali yon. Pero huwag nyo i-indicate dyan yung CG ha, yung curriculum guide. Siyempre, curriculum guide is just your ano nyo na lang po yun, parang doon nyo i-indicate yung mga yung first part, ulit yung nakalimutan ko tuloy. Yung content standard, performance standard, and learning competencies, magpo-provide pa rin po kayo ng libro para talaga dito. Okay po ba tayo doon? Ma'am. Okay, next. We have the learning materials. Minsan ang sinusulat natin dito is PowerPoint presentation. Next naman po ang sinusulat natin dito is the laptop. Tatanungin kita kung ako ang magiging mo, panel. Sure ka laptop lang ginamit mo dito? Ma'am, nagamit ako ng ballpen. Bakit wala dito? Ano pag ginamit mo? Gamit ako stapler. Gamit ako ng indicate mo lahat. Paper, pencil, marker, ballpen, white cartolina, PowerPoint presentation, laptop, pictures, book, etc. Okay, kasi napapansin ko ngayon sa mga lesson plan, tinipid. Napagod na siguro kaka-type. Alright? Sipag-sipagan natin. Konting sipag po. Okay? Okay po ba tayo doon? Yes. Okay, if yes, then we will proceed to the next. May tanong? Wala na. Alright, if wala na, now proceed tayo sa procedures. Okay, so we have the procedures. Saglit lang, class. Ihi lang ako, saglit lang. Ihi na kasi ako, kanina pa. Ito yung ihi ko, na hindi ko na hinintay yung last na patak. Okay. So class, any questions po regarding kay sa taas na part ng lesson plan or wala na? Now, let's proceed kay procedure. So, sa procedures po, dati, we have the first part, reviewing of the previous lesson or presenting the new lesson. At dyan na po ipapasok yung motivation. Pero para po sa akin, ganito po. And of course, napatunayan kasi last time may seminar and in-introduce na ito. Pero dati ginagawa ko na po. Okay. Bago po tayo sa first part ng procedure, of course, you have the greetings. Pero, question ko po ngayon. Wala ito. What if po, wala ito? Tas ang nakita natin is ganito lang. Sorry. Okay, ganyan lang po ang nakita natin. Pagdating kay procedure, ganyan po ang ating introduction. Bulit na lang po siya. Greetings, prayer, imposing rules and regulations. Is it considered po na detailed lesson plan? Yes or no? No, ma'am. Same. Sino magsabi yes? Wala nagsabi yes? Ano ba yan? Same my God. Very good. It is considered as semi-detailed lesson plan. Of course, ang detailed lesson plan, word, every word po ang meron. So kung pwede nyo pong ilagay na Anna will lead the prayer. Halamang ba't ako? Di ba may ganun yung meme sa Facebook? Halamang ba't ako? Iba na lang. Pero bawal, huwag natin yung gawin kasi formal ang lesson plan. Pero di ba may mga ganun siya. Ba't ako naging paniki na lang bigla kasi nagtatanong bakit daw siya. Okay? So as you can see, good morning class. Sabi ng mga bata, good morning ma'am. Kindly stand for our prayer. Anna will lead the prayer. So Anna, lead the prayer. As you can see po, yan po ang sagot niya, response niya.
Amen. Amen. Alright, before you sit down, can you arrange your chairs properly and pick up the pieces of the trashes on the floor? So, ma'am, pwede na bang wala ito? Kasi may tanong sa akin kahapon. Ma'am, pwede bang wala na yan? Kasi what if malinis na yung classroom? Kasi nag-prepare talaga ako na linisan ng classroom. So, hindi na dapat yan ganyan, ma'am. Sabi ko, okay. Pwede naman po tanggalin, but always remember malaking points po si classroom management. Kahit sasabihin natin malinis na yan at nagkadulas-dulas na po ang mga estudyante at langaw sa sobrang linis ng floor mo, always remember malaking factor po si classroom management. So, kahit pa sabihin natin, plastic ka na lang po, sabihin ninyo, kindly sit down, before you sit down, kindly arrange your chairs properly. Kasi minsan, pag tumayo yung mga estudyante, nadi-disarrange yan. Kaya ipa-arrange mo ulit. And of course, may mga estudyante na nahulog yung mga candy wrapper, mga laman ng mga ano, yung pina-ice candy, may mga ganun pa rin. Kahit anong handa mo yan. Of course, kailangan mo pa rin yung ipapapulot sa kanila. Alright, po ba tayo doon? Yes. Malaking factor po ito, ha? Okay, kasi nakikita na manage mo talaga yung classroom. It's because bago po sila pinaupo, sinabihan mo muna and arrange ang chairs na properly. And then the greetings again. Good morning, class. Good morning, Mama Kaset. Good morning, classmates. Good morning. Mabuhay. Di ba? May mga ganon. And then, as you can see, may attendance checking po talaga yan. Hindi po dapat ninyo kalimutan ang attendance checking o checking of attendance. Bakit, ma'am? Okay, what if? Always remember grade 4 ang ginawa natin ng lesson plan. So, of course, automatically, grade 4 po ang ating estudyante ngayon. Now, what about it, ma'am? Ganito, ha? What if ikaw ang English teacher, tropa mo yung bagong iniwanan na mga estudyante, kunyari, si Ma'am Tinay. Siya yung teacher ng unang teacher. Sinabi ni Ma'am Tinay, ma'am, kompleto sila. So, i-assure mo din ba, or assure mo sa sarili mo, kompleto sila? Yes or no? No. Okay. No. Of course. May lalabas niyan. Tama magtapon ng basura. So, kayong mga teacher dapat masyadong malaro yung utak natin. Na kunyari, what if sa pagtapon ng basura may nangyari sa kanya? Diba? Lalo na ako, napakamalaro ng utak ko. Kasi nanonood ako ng mga soko, nanonood ako ng mga investigative na stories, lalo ng mga napapanood ko, mga bata. Dapat talagang attention talaga tayo niyan. And of course, importante ang attendance to see and check who's missing. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Diba, ang ibang checking of attendance? Labaria. Present. Bautista. Present. Unggi. Present. Agrano. Present. So as you can see dito, medyo iniba ko. No? So, look to your left and look to your right. Who is absent for today? Kasi, sometimes, yung mga kaklase nila can identify who is absent, who is missing. May magsasabi niya na, ma'am, si Kumbate wala. Where is Kumbate? Nagtapon man yan siya ng basura, ma'am. Tapos, kunyari lang yan siya gatapon ng basura. May crush mo siya sa kabilang classroom. Ganon yan. How about the others? Ma'am, si John, ma'am, biglang wala. Ewan ko, nagtalon man yun dun sa may basurahan, kaya umuwi. May mga ganon. So, you have to take down notes of that certain person kung sino yung mga umalis. And then, tingnan mo kung nakabalik na ba. And of course, by stating sa mga estudyante mo sino wala, sinong nandyan, sila din po ang isa sa witness na wala talaga yung estudyante na yun. Am I clear? Yes.
Ma'am. Okay, very good. So, kagaya niyan, checking na ka na attendance, sabi dito none, ma'am. So, before we proceed, I have on the board the rules and regulations for today's discussion. Pedro, kindly read what's on the board. Bakit pinaread kay Pedro yung mga rules and regulations? Kasi po, pag dito kayo lang nag-read lahat-lahat, wala lang ginawa si estudyante. Mataas yung bakante dito. At pag mahaba yung bakante, ibig sabihin, ano po ang inyong lesson? Teachers-centered. Walang ginawa, ganyan o hangka pa, So, of course, pabasa mo lahat-lahat. Ipagawa mo lahat. Tagabigay ka lang ng instruction para hindi siya maging, teacher-centered. And of course, si K-12 ngayon, lesson plan ngayon, dapat naka-center kay students lahat. So, binasa ni Pedro, rules for today. Sit down properly and blah, blah, blah. Alright. Dapat po bang sabihan si Pedro ng very good? Di po. Hindi. Thank you lang. Kasi hindi naman nag-answer si Pedro. Pedro just asked to read. So, of course, thank you, Pedro. How about Horaida? So, si Horaida binasa. So, after stating your rules and regulations, of course, tanungin mo din ang mga estudyante, baka may nakaligtaan kang rules and regulations na gusto nilang isama. So, for an instance, si Juan, nagbida-bida. Ma'am, kindly add there no roaming around during the class in the rules and regulations. So, by that, pinakinggan mo din yung kanilang side. Na hindi lang ikaw masusunod, but yung mga estudyante din is may suggestion para sa lahat. Not only for them, but not only for you, but for everybody. Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Yes, ma'am. Alright. Sabi ni teacher, alright then. Thank you, Juan. So, ni-note ni teacher na no roaming around during the class. Next natin is the reviewing of the previous lesson or presenting the new lesson. But, I am very sad, hindi tayo natapos, but do not worry. Matatapos natin to next Saturday. And next Saturday is our last na po na meeting bago ang examination. Tama ako, mali? Tama po. But do not worry, class, Kaya yun next Saturday na tapusin yung lesson plan din. Dalawang discussion tayo or dalawang topic tayo regarding sa TT lang. Okay? Okay. Yes, ma'am. Copy po. So, do you have any questions? Yes, Tuloy. Do you have any questions, class? Hindi na ba tayo mag-makeup class, ma'am? Ano po? Sorry po, kumbate? Hindi na po ba tayo mag-makeup class, ma'am? Kasi wala daw sagot yung iba. Yung iba kasi, ma'am, hindi talaga nagsagot, pero gusto Sayang nila. naman. Bakit po hindi nagsagot yung iba? Kalimutan daw po, tinatamad. Sana all. Sana all ganun, no? So, para naman kasi sa akin, very unfair yung ganong reason na nakalimutan, tinatamad, bahala ka na dyan. Kasi may ibang gustong mag-makeup class na nadamay na hindi na nag-makeup class dahil lang sa reason na yun, ang babaw. Nag-antay pa naman kami nakaraan. I know, kahit ako class, pinipilit ko talaga sa admin na, ma'am, start ko na lang. Sabi niya, ma'am, kalahati lang talaga. Sabi ko kahit, anong gusto niyo? Kaya ko naman mag-class, di ako bayaran ng school. Makeup Class class tayo. Makeup class tayo, ma'am. Makeup class na lang. Wednesday. Bahala yung school na yan. Sa kanila na lang yung sweldo ng makeup class. Actually, hindi naman talaga ako naghahabol ng sweldo. Ang habol ko talaga class as of the moment is the experience. Kasi I really do believe na hindi mababayaran yung experience ng kahit anumang sweldo. So, of course, secondary ko na lang ng motive yung sweldo. Yung sweldo ko naman, napupunta naman sa mga anak ko. Bala kayo pag sweldo ko, treat ko kagad yung mga anak ko. It's not for myself. Yung experience is for myself, but the money is saving para sa mga bata, sa mga anak ko.
Of Of course, araw-araw ko din nakain. Lalo lang naman yung araw-araw ko nakain eh. Diba? Libre-libre din yung mga ibang teacher. Ganun. Ganun lang. Tropa-tropa, ganun. Okay, sige, make up class tayo ng Wednesday and then kung sinong hindi maka-attend, okay lang. Kung makaka-attend, okay din po. Just wait for the Google Meet. Okay po ba tayo doon? Wednesday ha? Wednesday? Okay, ma'am. Copy po. So, i-chat nyo din ako sa Wednesday na mapapasahin. Do not forget, may make-up test tayo. Sa GC po. Sa GC. Okay. Okay po, ma'am. Sige po. Same time pa rin po sa Wednesday. Yes po, 5:30 to 8. Go. Thank you, ma'am. Apo. Sige Sige po, no worries. So, If you have questions po, raise it up po sa Wednesday natin na makeup class. We will finish the said unfinished business and then we will record it din naman po para merong copy pa rin po kayo. Just in case na kami nakalimutan kayo. Or just in case na gusto nyo pa rin balikan kahit 4th year na kayo. Pwede nyo pa rin balikan yung video ko. Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, class, I won't hold you any longer kasi may iba dito na nanay, magluluto pa, may bata pang padidiin, may asawa pa, hindi pa didiin yung asawa, papakainin kasi galing sa trabaho, pagod. Tapos, may iba naman po dito gutom na, wala nang ma-absorb na information kasi sa gutom, doon na na-focus sa chan. So, class, I hope you stay well and stay safe. I would like to thank you for exerting your effort in attending in our class today. I hope you stay well and stay safe. Everyone, have a great day ahead. Bye-bye. Yes ba, Ingan? Ma'am, pwede po ba